Colonel TV. What in the world, kid? Ang dagundong ay sumabog mula sa makinis na Lamborghini habang ang may-ari nito, isang lalaking madaling makapasa para sa isang Greek god, ay lumabas mula sa marangyang sasakyan. Scratch that, he practically embodied one. But wait, did he just refer to me as a kid? For heaven's sake, 21 na ako. Are you out of your damn mind? Nabalik ako sa realidad ng tumugos ang galit na galit niyang boses. Sa kabila ng kanyang nakakatuwang Italian accent, namumuo pa rin ang galit ko. How could he? Matapos akong muntik na sagasaan, nagkaroon siya ng lakas ng loob na tawagin akong kid at maghagis ng kabastusan. Bilang tugon, ginamit ko ang isang skill na pinagkadalubhasaan ko, inilabas ko ang aking dila sa kanya bago lumayo. What an insufferable jerk. Allow me to introduce Irish Kate Miller, isang tila ordinaryong 21 taong gulang na madaling mapagkamalang isang tipikal na teenager any day at any time. Isang young woman from humble beginnings, namumuhay sa isang hindi mapagpanggap na buhay. Ngayon, kilalanin si Alexander Romano, 30 taong gulang, ang pinakamayamang bilyonaryo ng bansa at ang kakilakilabot na pinuno ng Italian Mafia. Kinatatakutan at iginagalang ng lahat, siya ay nagdala ng moniker ng Continent's Ultimate Enforcer. Ano ang nangyari sa gitna ng galit na paghahangad ng isang $20 milyon na kontrata, halos tampolin niya si Kate, isang babaeng dali-dali niyang hinuhusgahan na bata siya. Sa halip na makatanggap ng inaasahang paghingi ng tawad, bastos niyang inilabas ang dila sa kanya at naglakad palayo. Sa kabilang banda, si Irish. Oh mom, seriously? Tanong ko sa mommy ko. God, bakit kailangan laging tutulan ng mga nanay ang kahilingan ng kanilang mga anak? Hindi ako makapaniwala na gusto ng mommy ko na manatili ako sa bahay sa Lunes ng umaga at mamis ang interview ko dahil lang kailangan niya ng tulong sa pag-iimpake. Oo, kakalipat lang namin sa bagong tahimik na lugar na ito. It's quite nice and the view is everything but I'm not missing my interview. Pero mom, sabi ni Diana, ngayon daw ang interview. I can't miss it. I'd help out pagbalik ko. I promise. Patuloy akong tumututol, alam kong sa huli ay susuko siya. Fine, you win, but be careful honey, and I wish you luck, okay? Tumakbo ako sa matamis na yakap mula sa aking ina. Thanks mom, I won't let you down. You know, we need the money to keep up with the bills and food. Sinubukan kong bigyan siya ng matibay na dahilan para magtrabaho. Yes, my mom doesn't want me to handle both work and school at the same time. Pero wala pa akong klase, since bagong lipat lang kami. I'll enroll for my master's program next week though. In case it gets too hard, just quit. I don't want you stressing out honey, sinabi niya. Palagi niyang sinasabi yan, isa siyang nurse. Siya lang ang pamilya ko. Namatay si daddy noong ako ay 17. Well, hindi naging madali mula roon, ngunit hindi namin ito hinayaan na maging hadlang. Overprotective sa akin si mommy. At yon ay dahil nag-iisa lang akong anak. Bye mom, sabi ko sabay halik sa noo niya. Not so fast sweetheart, your breakfast first. And that is my super mom for you. Erg. But mom. No buts Irish Kate Miller. Breakfast first, sabi ni mommy. Well, whenever she call me like that, alam kong nasa mama bear mood niya. Kailangan ko na lang sumuko. Fine, naghuff ako. At narito ako, pagkatapos magkaroon ng isang healthy breakfast sa ilalim ng mga mata na nagbabantay. Kinuha ko ang phone ko at tinawagan si Diana, ang best friend ko. Higit pa sa isang sister, hindi sumasagot. Oh great! Sabi niya hintayin ko daw siya dito, at wala naman siya. I hate waiting people. I really hate it. Anong desyerto na lugar? Ibig kong sabihin, hindi ko alam na may ganitong uri ng mga lugar sa New York. Nagpa siya akong tumawid sa kalsada at umupo sa waiting bench. Walang sasakyan, good. Nagsisimula na akong maglakad, then all of a sudden, I heard a car honking so close. Paano ba naman tumingin ako sa kanan ko at nakita ko ang isang mabilis na sasakyan? Parang tumigil saglit ang lahat at walang maproseso ang isip ko. Hindi na ako makalakad ulit. Sobrang natakot ako. Oh my God Irish, you're dead, you're so dead. Binalaan ka ni mommy, binalaan ka niya. Naging sobrang lapit ang hiyawan. Ipinikit ko ang aking mga mata sa takot, ayokong masaksihan ang sarili kong kamatayan. Dear God, please help me. Hinihintay ko ang sakit, lumilipad pataas at lumanding ng husto pero wala akong nararamdaman.
Patay na ba ako? Oh no. Oh no. Hindi na naman ako makahinga. Oh no. What the hell, kid? Ha? I'm not dead. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko, at napatingin sa lalaking sumisigaw sa akin mula sa itim na Lamborghini na nasa harapan ko. Ilang pulgada na lang ang layo, that was close. Then the guy with the husky voice stepped out of the car. Oh my god, wait a minute, did I say guy? Scratch that. Ang Greek god sa katawan ng tao. Are you fucking crazy? Nawala ang pag-iisip ko sa sinabi niya. Tinawag niya lang akong kid at cuss. Kahit na siya ang may pinakakahanga-hangang Italian accent na narinig ko, he's so rude. He's looking at me with piercing silver eyes na puno ng galit. I respect people and driving rules. He doesn't. Ang ibig kong sabihin ay napakalinaw ng kalsadang ito bago ako tumawid. Siya ay nagmamaneho ng higit sa speed limit at ngayon ay hindi pa siya nagsisisi. For crying out loud, tinawag niya akong kid. At 21 na ako. I do the one thing I know best. Nilabas ko ang dila ko sa kanya at lumayo ng hindi lumilingon. Childish, I know, but I'm not a bully. Hindi ko alam kung paano mag-cuss in return. Lame though. Sa wakas ay nakarating na ako sa waiting area at umupo, ngunit wala na ang sasakyan. Ang gwapo at nakakainis na lalaki. Ngunit may isang bagay na wala sa lugar. Sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Yung tingin, I can't figure it out. Bukod sa galit, may kung anong emosyon doon. Sakto nang dumampi ang puwet ko sa bench, tumunog ang phone ko. Now look at when she finally decides to call. Where are you? Tanong ko habang sinasagot ang tawag. I'm so sorry, Irish. I was with my boss. I'm minutes away. Don't be sad. I know how deserted that part of the town is and how bored you can be. I'm so sorry. Lunch is on me. Sagot niya at alam kong nagsisisi talaga siya. Just hurry. Sabi ko sa kanya at ibinaba ang tawag. Anong paraan upang magsimula ng isang Lunes? Erg. Miss Miller, you can start work tomorrow. I'm impressed with your attitude. Sabi ng kalmadong old man, na may-ari ng shop. Mas maganda at classic ang coffee shop kaysa sa inaasahan ko, at mukhang friendly ang boss. Sa ibang araw, tatalon ako at gagawin ang aking happy dance right in front of him, but not after that encounter with that rude Greek god. Don't get it wrong. I'm excited to start working here, it's a cool place. Thank you sir, I'm grateful. Ngumiti ako sa kanya habang kinamayan ko ang mainit niyang mga kamay. Ngumiti siya pabalik sa akin. Just call me Adam, dear. Sure sir, I mean, Adam, pupuntahan ko lang si Diana. Nang tumango siya na nagsenyas ng oo, lumabas ako sa isang mukhang sorry na si Diana. Hinila ako sa isa niyang yakap na nakakadurog ng buto. I'm super duper sorry, Irish. Adam needed me to run an errand para sa kanya. He's a nice guy, I couldn't say no. I'm so sorry BFFAE. Well, she has a good excuse and sa napansin ko, mabait na matanda si Adam. Well, it's okay, and thank God you had a good excuse. If not, it will be just a BF without the FAE, forever and ever. Salamat at hindi ko nakalimutan, sa ating biyahe dito, you were ranting about this rude handsome guy na nakita mo. I cannot put two and two since I didn't want you to miss your interview. I need the spicy details. Sabi niya habang nakawiggle ang kilay niya at emphasized ang spicy. Humagikik ako at sinabing, remember that cheesecake you once baked when I was in Ohio? Oo. Gusto mo ng spicy details, you bake me those same cakes. Well, I got my revenge on her. Cheesecake para sa mga detalye. Inikot niya ang kanyang magandang brown na mata, bago bumulong ng mahinang fine. Well, I did tell her everything about the guy, leaving are the strange look na napansin ko sa mga mata niya. He sounds hot, you know you could at least kick his ass and get his number for me, right? Natatawang sabi ni Diana. Tumayo ako na isinabit ang bag ko sa balikat ko, at tumingin kay Diana. Yeah, right. Anyways, sabi ni Adam, bukas na ako magsisimula. I'll rush back home to mom, she needs my help. I should get going. Oh, ihahatid na lang kita palabas. Send my love to your mom, and don't forget work starts at 8. Bye Diana, sabi ko habang pumara ng taxi. See you tomorrow. At ang bukas ay dumating na medyo mabilis. Heto ako, nakatayo sa kitchen of Adams. Well, iyon ang pangalan ng coffee shop. I'm yet to memorize this speech.
I've been trying for the past hour and Eleanor, the baker here says I'm next in line to wait the table at nagkataon na ang table na ito ay isang VIP table, ibig sabihin kailangan kong gawin ang mahusay sa aking speech. Hi, my name is Kate, and I'm your waitress today. Would you like some coffee, espresso, cappuccino, you name it? We equally have freshly baked cakes that would go very well with your drink. What a speech. Oo, kailangan kong gamitin ang aking middle name kapag naghihintay. I mean ang coffee shop na ito ay maraming rules tulad ng isang aktwal na restaurant. Irish, bagong customer. Tawag ng isa kong katrabaho. Naramdaman ko na ang paglabas ng puso ko sa dibdib ko. Kaya mo yan Irish, kaya mo. Oh, okay. Naglakad ako papunta sa lalaking nakaupo sa VIP section ng shop. Siya lang ang nasa section na ito. Nakasuot siya ng well-tailored black tux na parang tinahi sa kanya. Hindi niya ako pinapansin, bagkus ay nakatingin siya sa kanyang makintab na itim na iPhone. Ang kanyang pabango ay tumama sa aking butas ng ilong mula sa malayo at umiling ako upang hindi magambala. Hi, my name is Kate and save your speech. Get me a cup of black coffee with just a cube of sugar. Sabi ng lalaki na may sexing accent. Teka, parang kilala ko ang boses na ito. Anyways, hindi pa oras para mag-isip. Oras na para magsimulang magtrabaho. Would you just do your damn job? I need the coffee now. Yes sir, sabi ko at nagmamadaling pumunta sa kusina, handang ibigay kay Sam ang order na magtimpla ng kape ni Mr. Black. Ngunit nakita ko kung gaano siya kabisi, nagpasya akong ako na mismo ang gagawa. Bagay sa kanya ang pangalang Mr. Black. He has this dark aura na hindi ko ma-figure out kaya tatawagin ko siyang Mr. Black. Coffee was something everyone could make. Nagtitimpla ako noon ng kape ni Daddy. Naglagay ako ng cube of sugar ngunit naisip ko kung gaano ito kapait kaya magdagdag ng isa pa. Hindi niya mapapansin, pagkatapos dumiretso na ako sa VIP area. You're 5 minutes 28 seconds late. Anya, pagkalapag ko ng kape sa harapan niya. And it takes just 4 minutes to make my coffee, who the hell employed you here? Panipi. Seryoso ba ang lalaking ito? Nagtimpla lang ako ng kape niya, the least he could do is say thank you. At bakit niya binibilang ang mga segundo? May mga taong weird. And what the fuck did you put in my coffee? I said I want just a cube of sugar, and you fill it with 10 cubes. Are you crazy? Napatulala ako, wala pang nagsasalita sa akin ng ganyan. Yeah, spoken, hindi siya sumisigaw para tumawag ng atensyon na ipinagpapasalamat ko. Tumayo siya at umalis ng walang ibang salita ngunit binayaran niya ang kanyang kape, na may malaking tip na $50. Laking gulat ko, walang nag-iwan ng napakalaking tip para sa hindi niya nahawakan. Marahil ito ay isang pagkakamali. Ibibigay ko sa manager. Ang sakit ng pagiging insulto sa publiko ay pinapatay ako. Tahimik kong kinuha ang tray at bumalik sa pantry kung saan nakatingin ang lahat sa akin na parang alam nila ang nangyari. Si Sam ang unang nagsalita. Well, more of question. How could you make Mr. Romano's coffee? Gusto mo bang matanggal sa trabaho? Worst still, nagdagdag ka ng extra sugar. Delikado ang lalaking iyon, Irish. Whenever he comes here, the atmosphere changes from pink to black and the worst thing is, araw-araw siyang pumupunta dito, baka mawalan ako ng trabaho bukas dahil sa pagkakamaling ginawa mo. Oh Irish. This was killing me even more, akala ko tinutulungan ko si Sam pero mali pala ang ginagawa ko. Teka, paano nila nalaman ang nangyari kanina? Paano mo nalaman lahat? I asked in a hushed tone, feeling sobrang hiya. Si Diana ay busy sa paghihintay ng mesa, kaya hindi niya ako nagawang iligtas. Sagot ng isa kong katrabaho na parang hinihintay ang tanong. Ang masamang balita ay hindi nananatili sa isang lugar. Magtrabaho na kayong lahat, si Eleanor, ang ina na babae sa kusina at ang kanyang mga utos ay iginalang kaagad. My vision was already blurry. First day of work ko ito at nagkaproblema na ako. Naglakad ako papunta kay Eleanor at inabot sa kanya ang tip na iniwan ni Mr. Black. Keep it sweetheart, Mr. Romano always lived that much of a tip once in a while, sabi niya na parang kilalang kilala niya. Sino naman siya? Curious kong tanong habang may luhang kumawala sa mata ko. Inabot sa akin ni Eleanor ang isang tissue at ang sumunod niyang sinabi ay natakot ako. Don't cry sweetheart, and as for the man, it's for me to know and you to find out. But just be careful, his aura is full of danger. At dito na po, nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.